Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagmumulsa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Maraming ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pagkikiramay. Itim ang kulay ng pakikisa. Itim, laban ng tama. Tama ang mali. Iboto. Iboto! Sino ang iboto? Ito ang iboto! Dahil ako mismo dito kay Vice President Sara Duterte, iboto, PDP Laban Straight. Kayo na nga mga kababayan, anong masasabi nyo dyan sa pag-i-endorso na yan? Ito si Vice President Sara Duterte. Dito kay Amy Marcos manggagamit. Tayo kasi dito sa PH Updated, nananatili pa rin ho ang ating desisyon na talagang wala na ho tayong susuportahang Marcos kailanman. Mahirap na. Nantawa yung mga Marcos na yan, perwisyo yung mga yan. No? Pero kung sakaling sundan nyo itong si VP Sara at itong si Senator Robin Padilla dito sa isa na to, re-respetuhin ko ho yun na yung papaniwalaan nyo ang endorsement itong Senator Robin at itong si VP Sara. All goods po sa atin yan. Sa mga nagtataka itong si Senator Robin Padilla kung bakit nandito, nag-aay na po pala ng petisyon. Ang PDP Laban, kaisa-isa, partido, mga tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil napakarami hong OFW na nababahala kaugnay dyan sa online voting na yan. Nagsampa na ho sila ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan yung online voting na yan. Kita nyo naman ho ang naging resulta. Kakaumpisa pa lang, napakarami na hong question sa mga kababayan nating bumoto via online voting, mga kababayan nating OFW. Pero bago yan, meron pa ho tayong pag-uusapan. Gusto ko munang kumustahin yung mga maaangas sa social media. Ito, para sa inyo ito. Sir, manatanong nga sila. Ito, idol kong buwan na to. Napakahusay ng tirada nitong si Sir Kagabi. Napanood natin ito. Sisi, kumustahin na natin yung alliance ni Marcos? Gustahin yan! Meron na! Alliance ni Bongbong Marcos! Bakit hindi na nag-a-attend si Villar, si Cayetano, at si Jaime? Ano na? Ako, yan ang tanong dyan. Yung dalawa, hindi lang ho sa hindi nag-a-attend. Nagpa-endorse na rin ho sila dito kay Vice President Sara Duterte. Alyansa, nasa na yung alyansa nyo? Napakalaking dago ko na umali siyang si Camille Villar dyan sa alyansa. Nakita siguro itong mga Villar na to. Sige, ano tayo, administration tayo. Line up kita dyan kay Bangag. Line up kita kay Bangag. Imbis na tumaas sa rating, etong si Camille Villar, kauna-unang, kung sakali pag nagkataon, kauna-unang Villar na matatalo sa politika, yan si Camille. Pero kung diretso kayo, Vicente Mano, ora mismo, nagpunta kayo sa PDP Laban, nandiyan na yan, wala na tayong magagawa dyan. Akala ko kasi nila, yung administration talagang napakalakas na yan. Pinapaniwalaan sila na sambayan ng Pilipino. Kalaunan, nagpa-endorse din ho dito kay Vice President Sara Duterte. At naniniwala ho tayo na itong mga Villar, kahit papaano, meron naman hong prinsipyo yan kumpara doon sa mga politiko na habol lang talaga, pwesto, influensya at kapangyarihan. Kahit papaano, dahil si VP Sara, hindi rin naman niya i-endorso yung mga kandidato na yun, lalo na ngayong mga panahon na to, itong si VP Sara talagang napakaingat mo yan sa mga sinasamahan niya. Kung in-endorso niya itong si
Senator Amy, dahil sabi na rin niya, beyond politics na ang pagkakaibigan nila. Respeto rin natin yan. Pero yung pag-endorse niya kay Camille Villar, napaka-ano niyan, meron mong ibig sabihin niyan. Kaya kung suportahan niya ng ating mga kababayan dahil sa endorsement nitong si VP Sara, all goods din naman mo sa atin yan. Basta in-endorse ni VP Sara, kung gusto nyo suportahan, tatanggapin mo natin maluwang sa ating damdamin. At re-respetuhin ko kayo dito sa PHP. Pero kung sarap mag-gano'n. Ay, sabi ka sa mga kampanya. Pakulang na kayo ng pakulang. Punta kayo sa bandang Pampanga. Tingnan ko lang, baka hagisan kayo nasisig. Hindi sila makapunta ng Pampanga eh. Hindi sila makapagsagawa ng malaki ang rally sa Pampanga eh. Mga batuhin mo sila nasisig ng mga Kapampangan. Kung hindi food capital ang Pampanga, saan yung food capital of the Philippines? Tanong na lang. Saan, Ilocos? Ako ayaw kong okay yung mga pagkain Ilocano kasi meron naman talagang masasarap na pagkain dyan. Pero para ikumpara yan sa mga pagkain sa Pampanga, no offense sa mga kababayan nating mga Ilocano, masasarap po ang inyong dinakdakan, yung inyong bagnet, masasarap po yan. Walang question dyan, higa nga. Kumakain mo tayo ng pagkain Ilocano, masarap din yung pagkain nyo. Pero dahil nga influensya ng Amerika, influensya ng mga Espanyol, influensya ng mga Hapon, dito kumbaga nag-ipon-ipon sa Pampanga. Ika nga yung panlasa talagang iba-iba yung pagkain sa Pampanga. Pagka nagagawi tayo, talagang nakikitain tayo. Minsan kahit hindi natin kilala yung bahay, kinakato natin, meron tayong pagkain niya. Kahit ano lang, titirahin ko, basta lukong ka pa. Hindi sila yung mga pangampanya sa Pampanga. Babatuin sila na sisi. Yung 10 namin, pumapasok na! Tingnan natin yung last ninyo. Hindi gumagastos ang PBB laban. Ano ang ginawa nyo? Ikinulong nyo si Pangulong Duterte. Ayan, libre na namin ng kampanya. Gusto ko itong style ni Sir. Napaka-raw nung reaksyon niya. Magaling tong si Sir. Magaling to. Ano pangalan nitong si Sir? Ano nga natin, i-PM natin, magkipagkwentuhan tayo. Hindi na namin kailangan mag-ikot pa. Di ba? Kasi nga, kailangan manalo kami dahil inaapi nyo kami. Kaya yung tig-isa naming boto, talagang tsatsagain namin yan para sa aming mga kandidato. Isa-isahin natin ha. Si Atty. Jimmy Bundok, si Atty. Jimmy Inlo, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Raul Lambino, si Congressman Rolando Marcoleta, si Dr. Richard Mata, si Actor Philip Salvador, si Senator Christopher Bongo, si Senator Ronald Bato de la Rosa, at syempre, si Pastor Apollo Quiboloy. Alyansa! Ano na? Sayang ang bayo! Magaling. Palakpakan muna natin ito si Sir. Magaling. Ang lakas niyang mang-asar! Asar talo na naman yung mga ensaymada at talyanista. Sigurado natin dito, yung makikita nating kampanya. Nakikita natin kampanya sa social media, ha, mamay. Meron akong ipapapanood sa inyo. Teka lang, eto ho mga kababayan. Ito ho ang ilang kaganapan dyan sa nangyayaring motorcade ng mga kandidato nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Cagayan de Oro City, ha. Ito ho, ito yung parang nag-flashback sa atin nung nagkakaraban niyang si Marcos Mangag. Noong 2022, ganito katindi ang crowd ng mga panahon na ito. Panoorin nyo ito mga kababayan. Ito. Grabe naman yan. Meron mo bang ganyan ang alyansa? Wala ko silang ganyan. Kung di ko sila manghakot ng mga crowd sa isang lugar, hindi ko sila magkakaroon ng ganyan. Pambihira. Tingnan nyo naman yan.
Yung ganyang kaganapan, nakita natin noong karaban ni Bangag noong 2022 presidential election. Tingnan nyo naman ho itong si Senator Christopher Bongo. Lahat po sila nandyan, nakapila yan. Kaya nga talagang solidong-solido ng ating atake ngayong mga panahon na to. Oh. Meron ba kayong nakita ng mga taga-alyansa, pinagkaguluhan ng ganyan? Wala ho tayong nakitang ganyan. Katangi-tangi, PDP laban straight. Higa nga. Oh, unahan natin, baka magurgur tayo dito sa kanta ni Bayani. Ano itong si Sir Bayani? Itong 8-8 niya, yan. Oh, pinagkakaguluhan mo itong si Mr. Malasakit. Naku, maliwanag ang nakikita natin sa kinabukasan itong si Senator Christopher Bongo pagdating sa politika. Makarisma, hindi siya ganun ka-epal. Hindi siya yung kada issue na lang sinasakyan. Lahat na lang ng issue, gusto niya kasama. Hindi naman siya ganun. Pero yung dating niya sa tao, iba eh. Makarisma. Ayun o. Pero ang sinisigaw dyan, Duterte, siyempre. Oh. Duterte, siyempre. Oh. Nagtrabaho naman kasi. Hindi naman natin maibibigay yun. Nagtrabaho naman talaga mga. Solid o. Ayos. Mainam mo. Laking bagay din mo yan. Yung nangyayari na yan, napapakita sa social media kung gaano kalakas, kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino ang mga kandidato na itong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro habang nagkakaraban itong mga kandidato natin, habang nagkakaraban sila na ganyan, panuorin mo natin itong press con na to, na kung saan nagsalita ang ating pinuno ngayon dyan sa PDP laban kaugnay dito sa online voting na to. Pakinggan mo natin ito mga kababayan. Yun, pakinggan mo natin. Mga punto de vista nila kaugnay dito sa mga kaganapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Isa pong napakalaking karangalan po sa akin ang makatabi ko ang mga senatorial goals ng PDP laban. Sapagkat alam niyo po, kahit po ang ating mahal na chairman ay nakapili sa dahig, ang kanyang pong iniisip ay kayo pa rin. Grabe naman yan. Ito, emotional lang ako kasi alam mo, kami po lahat doon ay iniisip namin ang health ng ating dating Pangulo, pero ang iniisip niya ngayon. Nandito po ako dahil kupis niya. Sa totoo lang, ayaw ko lang umuwi. Hindi ko na ako matanggap ang mga nangyayari sa akin, pero ang order, ikawin kayo. Kaya ako ang nandito. Yung mga issue po natin ngayon, napakabigat sapagkat ang issue ko ay boto. Yan po ang kinakailan ng ating chairman, yung boto ko ninyo. Kaya mga mahal kong kababayan, ito pong issue na ito ay issue natin lahat. Hindi po ito issue lang namin sa PDP, kundi issue po ito ng sambayan ng Pilipinas. Sapagkat ang pagboto mo, yan po ay nasa konstitusyon. Malinaw po ito sa ating konstitusyon. Ang bawat Pilipino sa kanyang tamang edad ay dapat bumuboto, lalaki, babae, at anumang kasarian. Kahit nasa ang kamang lugar. Yung pong pagboto ay mayroon po yung sinusunod na alituntunin. Mayroon po yung espiritu. Ano po ba yung espiritu na yun? Yung ikaw ay pumupunta sa lugar ng botohan, nararamdaman mo na sumusulat ka, nandoon ka sa voting, precinct, ramdam mo na ikaw ay bumuboto, kapangyarihan mo yun, kalayaan mo yun, na bumuboto kung sino mabubuno sa iyo. Ito pong issue ng online. Sa totoo lang po, ako po'y galing sa ibang bansa.
Nanggaling po ako ng The Hague, nanggaling po ako ng Germany, nanggaling po ako ng Poland, nanggaling po ako ng Qatar, at ibang lugar pa na hindi opisyal na nag-i-post. Lahat po. Hindi ko po sinasabi mayroong pumapayag sapagkat wala po akong nakausap na pumapayag sa online. Lahat po sila ang pakiusap. Gusto po nila yung dati nilang ginagawa kung ano yung pinag-ugalian nila. Hindi po ako nandito para makipag-kontrahan sa Comelec, kung anong gusto ng Comelec, kung ano. Hindi po. Yung puso po ng OFW ang pinunta ko dito. Ang puso po nila, medyo alanganin po sila sa online. Meron pong nagsasabi, gusto nila. Yung mga kababayan mo natin, yung mga mismong boboto, meron ng panawagan na ayaw namin yan. Ayaw namin na wala kami tiwala sa online, pero meron bang nagawa yung mga nananawagan ng mga kababayan natin, mga OFW. Wala ko silang magagawa kasi ang masusunod pa rin, walang iba o hindi ang si George Garcia. Yun ang problema natin dito. Wala ko silang pinapakinggan kung ano na lamang siguro yung magiging convenience sa mga amo nila, kung anong gagawin, di ba? Yun yung siguro ang importante sa kanila, pero sigurado dito, ayaw ng mga OFW yung online voting na yan. Ayaw nila. Oo, ano nangyari ngayon, di ba? Anong nangyari ngayon? Kakaumpisa pa lang, meron na agad alingas-ngas, meron ng problema. Pagpapito ka lang. Yun po yung mga pinuntahan ko sa malalayang lugar. Dahil meron pong mga OFW ang sigaw nila. Meron na lang, ako po, pinuntahan ko po yan. At kinausap-usap nila. Kahit po mag-travel ako ng ilang oras, pinuntahan ko po sila. At sinabi ko, huwag kayong mag-boycott dahil napakahalaga na kayo po ay bumoto. Ang sinasabi nila, hindi namin kasi gusto itong online. Sinasabi ko po sa kanila, sa ngayon, sana po ay mag-enroll kayo. Kahit ako na po ang sumama sa inyo, mag-enroll po kayo kapag kailangan po ninyong bumoto. Pero hanggang sa pag-alis ko po, ang sinasabi nila, ginawa lang namin ito para sa chairman namin, kay PRRD. Magpapakumbaba kami, sumusunod kami sa iyo, Senator Padilla. Mag-i-enroll kami para kay PRRD. Pero ilan lang po ito napuntahan ko. Napakarami pong OFW. Ano na yung mga kababayan natin OFW, nawawalan na ho sila ng gana Hindi pong, bayan. Diba, yung mga nangyayari sa ating bansa, para tayo walang korte. Bakit binadala si tatay doon, mahal na mga OFW itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit pumunta ko dyan sa comment section, ilan lang mga taga-Pilipinas sa mga nanonood sa atin, siguro mga 10 lang. Karamihan dyan po nasa Kuwait, nasa Singapore, Hong Kong, Japan, nandiyan yung mga nanonood sa atin. Amerika, di ba? Yung hinanakit ng ating mga kababayan, yung tipong nagpapakahirap yung mga natuwing ng mga bagong bayani sa ibang bayong dagat. Tapos yung mga iniwan nila dito sa Pilipinas, ganito ang nararanasan nila dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaya hindi naman natin masising iba kung bakit ayaw nang bumoto. Pero, bumoto ho kayo. Bumoto ho kayo. Ika nga sa bayan na ito, mabilang, hindi mabilang, madaya. Basta sigurado tayo, ginawa ho natin yung parte natin at ibinoto ho natin yung mga kandidato nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ako lang po ay may oras, pupuntahan ko po lang isa-isa para kumbinsihin dyan sa online na yan. Huwag kayong mag-boycott. Pero sana po, sa ating mga namumuno sa bayan dito, lalo-lalo na sa Comelec, intindihin nyo rin po sana yung damdamin ng ating mga OFW. Yan din po ang hiling namin sa Supreme Court. Yung pong pinail ng ating mga pagigiging ng senatorial votes. Ito po ay hindi lang para sa amin. Hindi lang po ito para sa kapinabangan namin. Ito po ay para sa lahat. Malinaw po ito na sana, mga mahal kong namumuno sa bayan nito,
kung talagang tinuturing natin na bayani ang ating mga OFW, pakinggan po natin sila. Hindi po nararapat na tayo ang magbibigay sa kanila ng mga alituntunin na hindi naman natin po na sila tinanong kung gusto nila. Correct. Hindi po porket malayo sila, hindi na po tayo mag-aabala na kausapin ang mga tao ito. Ladies and gentlemen, tandaan po ninyo, ang mga OFW, ang pinagkakala sa atin yan, nasa $35 billion a year. Ang ekonomiya natin tumatakbo dahil sa mga OFW. Isang tanong ba, isang hearing, isang public hearing para kausapin natin sila at tanungin kung gusto ba nito, hindi natin nagawa. Sana po, ang huli nating sandigan ay ang Supreme Court. Tayo po ay kumakatok sa puso ng ating mga justisya, sa ating mga kinikilalang sila po ang magiging kakampi. Wala na, nag-umpisa na siya eh. Nag-uumpisa na yung online voting. Lumalabas na nga yung mga aberya. Kung ano-ano mga pangalan lumalabas doon sa ballot content ng mga bumoto dyan sa online yan. Ballot content nga eh. Bakit nilalagay doon? Hindi naman sinade nitong mga kababayan natin OFW, di ba? Bakit naman lumalabas yung mga pangalan? Explain daw, talagang baga lalabas yung mga kung ano-anong pangalan dyan. Dapat sana hindi na kayo nagbigay ng resibo kung gano'n din pala kung maglolo. Binigyan nyo pa ng agam-agam yung mga kababayan natin OFW Kaya yan yung resibo ng yan yung kumbaga voters content. Kung hindi na kayo naglagay, wala tayong problema. Kung pinrint na lang o yung na-send sa email o kung ano pa man yan, yung resibo na yan ang ibinoto mo, wala akong problema. Kaya daw para makagamitin vote buying. I-vote buying mo pa talaga yung mga OFW, George Garcia, pambihira ka. Sila ngayon na-alarma ho sila. Hindi mo na malaman kung paano ipapaliwanag itong mga nangyayari na hindi mo natin malaman kung dayaan o... Pero ang sigurado dito, palpak yung online voting na yan. Ang tinatawag ba yan? Hindi po kakampi ng PSPDD. Ito pong ginagawa namin, hindi po ito para lang sa kakinabangan ng PDD. Saludo. Ang hinihingi po natin, sana mabigyan ng tamang panahon at oras ang mga OFW na masabi nila na itong online ay takot na takot ko sila. Wala po kung talagang pasisinungaling dito. Hindi naman po ako kailanman naging sinungaling. Well, marami akong naging babae, pero wala akong pasinungaling na doon. Hinahan ko lahat yan. Ito pong sinasabi ko sa inyo, nakausap ko po talaga ang mga OFW at sila po ang nagsasabi na delikado. Delikado at parang wala silang tiwala online. Yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay po. Ayun, palakpakan muna natin itong si Senator Robin Padilla. Ngayon naman, rekta na ho tayo dito kay senatorial candidate Jimmy Bondoc. Palakpakan muna natin ito si Senator Robin. Game. Gusto na natin po yung floor over questions. Pero bago lang po nun, gusto ko lang dalhin sa karaniwang pag-unawa yung issue, pagkakasili na nilito. Dalhin po natin sa karaniwang pag-unawa. Dalawa lang po ang pinag-uusapan natin, voting, saka counting. Baka po ay nalilito. Yung voting po, electronic, sabi nila, hindi po online. Electronic, iba po yan sa online. Ang electronic, may balota pa rin na isinusubo sa mapa. Ganun po ang nakalagay sa batas. So as for voting, we are hoping that the great minds of the Supreme Court will listen to our people.
to mandate, to prohibit the use of online voting. Kasi po wala po talagang batas na nagpapatupad yan. Yung sa county po, marami naman nagsasabi na pag naging manual yung county, babalik daw tayo sa stone age. Hindi po. Dahil ang ating pong legal na practice is may manual counting ng mga balota. Yun nga po yung ganyan, kung bakit may poll watchers, no? Doon sa Electoral Reform Act, no? Na pinipilit sa nakasaan din sa Section 12, no? Ng Electoral Reform, na meron poll watcher. Ano po gagawin ng poll watcher kung wala silang babantayan na nagbabasa ng balota? No? Nililiyaw ko lang po bago po natin buksan yung mga katanungan. Ulitin ko lang po, yung voting electronic. Yung counting, mayroong electronic sa may manual na kaakibat para kung yan yung pinagkabangga sa bilang. Yung palakpakan natin itong si Senator Jimmy Bondoc Pares, palakpakan ng gusto ayos yan. Yun talagang dapat na habang ilalabas yung mabilisang resulta, may iwan yung mga magbibilang. Magbalik tayo sa parahan para sa sigurado. Diba kahit yung tipong yung mga leader lang ng mga kandidato natin sa iba't ibang lugar, magdeteksyan lang yan, o nakailan siya dyan, nakailan siya dyan. Diba, tapos kung pagka yun ang nangyari, natalo yung mga kandidato natin, tatanggapin natin na maluwang sa ating mga damdamin. Pero dapat pala manalo silang lahat. Ang ipinanalo lang 2 o 3. Kumbaga, binigyan tayo ng Consuelo de Bobo. Yun ang malaking problema doon. Halimbawa, dyan sa Maynila, nakailan dyan yung mga kandidato natin. Magte-text na yan. Ika nga, base ito doon sa bilang na naging tarahan, kada posinto. Nakailan niya si Senator Jimmy Bondoc, si Congressman Marcoleta, Tony Rodriguez. Doon pa lang mga kababayan, makukuha na natin yung totoong bilang. Pag kung sakaling magkaroon tayo ng problema dyan sa automated election. Diba? Pero ayaw yung aksyonan niya. Ayaw yung aksyonan ng COMELEC. Hindi ko natin malaman. Ayaw palang neuro system na yan. Nabalot na ng napakaraming kontrobersya yan. Diba? Naging na yan. Ang daming question dyan sa House of Representatives na pagdating sa atin pinalusot na lang. Sa totoo lang. Pinalusot na lang yung neuro system na yung naging issue niya. Yung tinanong sa kanila, kaugnay doon sa nakuha nila itong kontrata na to dyan sa COMELEC. Pinalusot na lang. Pero kung talagang sisiyasatin mo ng maigi, maraming naglabas ang mga dokumento. Mayroong mga bank accounts, mga aligasyon. Kaya hindi natin malalaman Sino na naman bang kumikita dito sa ano na to? Sino na naman bang kumita? Bakit hindi umuubra ang panawagan ng ating mga kababayan? Kung bakit dapat itong mga voting counting machine na to, dapat hindi konektado sa internet. Ano bang meron talaga, Chairman George Garcia? Ngayon dito sa online voting, meron na naman problema. Pambira. Paano po ang boto, lalo na ng mga OFW natin, ay mabilang po ng tama? Lastly, gusto ko lang paalala na pinaalala ni Ma'am Sara, Baby Sara, 98% po ng nakarang eleksyon, 98% po ng OFW, hintay sa ang binoto. 98%. Kaya alam po natin, siguro naman po na yung aming partido ay binabantayan po yung obviously pro-Duterte yan na sentiment. Pero gusto ko rin po linawin na hindi po purely politics ang aming sinusulong dito. We're just saying na kung sino man ang iboboto ng OFW, magbilang po ng tama. Maraming salamat. Thank you very much sa Jimmy Bondoc. Now let us open the microphone para po sa mga katanungan ng rest natin. Bilang ng tama. From the interviews po, para po sa PDP namin, nakakaroon po ng option namin. Suportado po doon pa doon po ba na natin si Senator Amy Marcos? Suportado.
billahi minash shaitanir rajim. Sa PDP lamang po, wala po kami official na pagsuporta kay Senator Ivy. Maraming salamat po. Malinaw, wala. Next question po. Baka meron pa po gusto magtanong. Kung kayo mahirap, malayo din niya. Sa mga viewers po natin, meron po bang gusto magtanong? Wala naman magtatanong. Tayo lang magtatanong. Kung sakali umaupo kayo dyan, maging senador kayo, kay Atty. Jimmy Bondoc, dito kay Pastor Apollo Quebuloy, wala ho ba tayong, di ho ba natin pag-aaralan kung paano mas mapapaganda ang paraan ng paghahalal natin ng ating mga opisyal sa pamahalaan. Kasi dito, labo eh. Pagkapasok mo doon sa mga, uwi ka na, bahala ka na dyan. Uwi ka na, ano pa inipin? Wala na, tapos na. Wala akong kayong panghahawakan. Kumbaga, hindi yung tipong pagka-umuwi kayo. Alam nyo, yung binoto nyo, yun ang mabibilang. Kaya hindi ho, pagka ipinasok nyo doon sa makina, wala na, tapos na usapan. Hanggang doon lang ho kayo. Yun ang sigurado. Ngayon, kung ano man yung linabas na resibo, pinakita sa inyo, yan yung binoto nyo. Gaano ka kasigurado ang tanong? Tipong talagang markang-marka mo yung mga kandidato mo, talagang ayaw mong madumihan yung balota mo, para mamarkahan mo itong si Atty. Jimmy Bondoc, di ba? Mailagay yung pangalan niya, ito si Pastor Quebuloy, ito si Congressman Marcoleta, di ba? Itong si Senator Philip Salvador, ilagay mo talaga mga pangalan, ayos na ayos eh. Pagpasok mo gano'n, pagbigay sa'yo ng listahan, pag talikod mo, anak ng tokwa, binoto pala, puro alyansa. Di ba? Yun, ang hirap po ng gano'n. Nagkakagaguhan pagkapanahon na ng eleksyon. Yun lang ho talaga ang sentimiento natin dito. Pagpasok sa computer, ay nako, wala ho tayong tiwala dyan. Wala ho tayong tiwala dyan. Kahit ano po ka-secure yan, anong yabang nito si George Garcia, kasi hindi pa daw nakahak ang sistema. Paano ihahak ang sistema? Para saan pa yan? Para saan pa ihahak? Alam nga nasabihin nyo na ay nahak yung sistema namin, nakita namin yung kahinaan niya. Tinuturuan nga lang kayo na dapat hindi konektado sa internet ang mga vote counting machine, mga BCM. Kinasuhan nyo na. Tapos ihahak pa. Visit na to, diba? Ang labo talaga sa totoo lang. Paano nila ihahak? Meron nga lang isang abogado na sinabi, Chairman George, dapat hindi yan konektado sa internet, sa kasagsagan ng botohan. O anong sabi nyo? Anong sabi nyo? Yun. Meron problema itong si Atty. Rospicio. Meron siya problema. Disbarment case. Tapos kasi so far, meron ganitong halaga, hindi pa rin nahahak ang system ng... Hindi na kasi kailangan i-hack. Hindi na kailangan mag-hack. Dahil, hindi ba kailangan i-hack? Pahirapan mo ba yung mga tauhan mo? Nasa loob na ho sila. Ano hack-hack? Baka gusto yung tanongin, bakit tututuloy ito? Magandang hapon po, mga kaganan-ganan ng senators. Meron mo ba kayong mga plano para maprotektan talaga ang boto na masisiguro natin na ang boto ng bayan ay hindi magkakaroon ng pandadaya? Ang sigurado ko dito, oo, magkakaroon tayo ng eleksyon. Mapayapa. Oo, siguro pwede. Kasi basta walang kaguluhan, mapayapa yan. Matatapos ang eleksyon, matatapos. Pero yung integrity, yung totoo nga bang nabilang yung mga boto natin ako.
Sila lang dyan sa Comelec ang nakakaalam kung paano, kung anong nangyayari sa mga boto natin pagkatapos nating ipinakain doon sa makina yung ating balota. Yun lang ho. Maliban doon, wala namang nakakaalam. Sistema, ano pinatawag nila yung representante ng bawat partido, o yan ang aming code, inspection ninyo, tingnan nyo kung meron kaming isiningit dyan na posibleng nga magpadami ng boto nitong selection kahit wala siya doon sa balota, pero doon sa voters content o kung ano pa man yan, yung listahan, bigla siyang wala kaming isiningit na ganyan. Diba? Na-inspection, oo. O doon sa araw na ng election, kumusta naman? Kaya doon pa rin tayo sa manual counting pa rin. Tarahan. Mag-ano tayo, pabilisin natin ang proseso, pero pagka nagkaroon ng question, babalik at babalik tayo. Ang issue kasi dito, pagka hindi nagtali yan, yung manual, ako yung issue lang dyan. Kasi magmamanual, tapos magkakaroon ng automated. Ngayon hindi nagtali. Malaki yung problema. Yun iniintindi naman natin ng Comelec. Baka magkaroon ng malaking discrepancy sa magiging resulta ng manual sa tarahan at doon sa automated. Yun naman yung iniiwasan nila. Kasi pagka automated lang, wala na ibang pagbabasihan. Wala namang nagbilangan sa Walang ganun Pero kung talagang mali siyang eleksyon, walang dapat ikatakot ang Comelec. Pagka yan, merong kunyari, mga 2%, 3%, hindi magkapareho, pumunta tayo doon sa tarahan. Yun ang i-add natin. Pero magkakaroon na tayo ng glimpse o malalaman na natin kahit paano kung anong magiging resulta ng eleksyon. Pero kung magkakaroon ng question, mabilis natin mababalikan kung ano nga ba ang nangyari, kung sino nga ba ang binoto ng sambayan ng Pilipino. Hindi ko kagaya dito. Yung online voting, paano? Sige nga, paano malalaman na talaga yun ang binilang ang boto mo? Pagka pinindot mo yung enter, lumipad yun, hindi mo na alam kung saan mapupunta yun. Anong IT, anong expert, kahit ano pang paliwanag nyo. Hindi ko secure yung mga computer. Lalo na pagka pinag-uusapan dito, malaking kwarta. Posisyon, kapangyarihan pinag-uusapan natin dito. Kung yung mga kandidato, hindi yung mga kandidato natin, kandidato ng mga taga-alyansa, nagbabayad ng bilyon sa kanilang mga TV ads, sa kanilang mga poster, ano ba naman yung 1 bilyon para masigurado mo ang kanyang pagkapanalo? Diba? Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Kaya wala ko talagang tayong tiwala dyan sa online voting na yun. Well, insofar as online voting is concerned, kung hindi talaga tayo makakuha ng PRO ko, no? Nasabi ko na po yung ating idea that we should have a continuous exit poll to be conducted. And we will utilize volunteers in each, place overseas, so that they can create some form of an online command center where yung mga OFWs overseas voters will report kung sino yung mga binutuhan nila. Para na tayong Comelec on our own. So, pagkatapos ng boto nila, i-report nila, ako po, si Raul Lambino, dito ako sa, sa Sahipan, at bumoto ako 3:42 p.m. Ngayong araw na ito, at ito po ang binutuhan ko, lahat. So, para tayong Comelec, no? At saka, ipapublish natin ito without disclosing the names. We will only publish yung progressive results per day para makikita natin, ma-monitor natin every day kung ano yung turnout ng mga voters. No? So in this way, if the official results will come out, no, we can have clear data already to compare with our exit polls. No? Yun lang po ang nakikita kung what you call this measure para naman mababangga natin yung kung ano yung ilalabas na results po doon sa online voting. Dito naman sa domestic, yung kailangan ma-implementa yung manual counting of votes. Alam nyo, meron kasi talagang concern. Pinag-aralan po namin yung proseso po ng Miro. Hindi kasi natin malalaman yung progression ng votes. Ang ibibigay lang po sa inyo yung election returns.
And we have no way of knowing kung yung nakalagay doon sa election results ay tama ba talaga yung counting doon. At saka, I don't have to elaborate kasi hindi naman ako expert, IT expert. Pero may reasonable basis yung fear na yung what you call this, yung nakasaad doon sa election returns ay baka tainted. So the only way by which we can have an assurance is yung dati na natin ginagawa. Kunin yung balota, isa-isahin, okay? At may tally sheet. Anong advantage natin dito? Yung tally sheet, ebidensya natin. Yung certificate of votes, kasi gagawin policy yan ng PDP laban, these coming elections, na papirmahan lahat ng BI, nakasaad doon yung anong resulta kada kandidato, that's another evidence. Aside from the witnesses' testimonial evidences, na mga watchers na nandun, nakikita talaga nila kung ano yung resulta. After that, transmission na, electronic na. Okay? Kasi iba po yung casting of votes sa counting of votes. Doon po yung counting of votes, yung pagbilang po kailangan manual because that is the only way na nakikita ko na meron tayong clear data per precinct. So ang kakabawin ng abogado, kung may clear data sa per precinct via manual counting, i-marshal na lang yan. Let's say in one barangay, there are 100 precincts. So lahat po ng mga resulta kada presinto, i-add niya. Pagpunta niya sa canvassing, alam niya kung ano yung resulta. Kaya sa ngayon, kung hindi natin gagawin yan, may resulta ka iyan. Canvassing report. Paano nangyari yun? Bakit natalo si Jimmy Bondok doon? Ang dami naman niyang fans. Ang galing ko ng tanong. Paano naman siya po nilang Pino? Ang gapo-gapo ng daming bilib sa kanya. Bakit kukuha niya? 5 lang. Paano natin nakulit yun? Without the manual counting. This is the only way by which we can be assured at least that the results in the precinct are credible and that they are the actual turnout of the choice of each voter. We should remember that suffrage is a sacrosanct right. It is the foundation by which our representative democracy is founded upon. You put doubt into suffrage, then you put doubt into the public officials who are supposedly elected via this election. So Ayun. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Palakpakan mo natin. Ito si Attorney Israeli Totorion. Ayan, abogado ko. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Bago ang lahat, bago po lahat ang ating video. Boto Bongo Hidlo, Atang Marcoleta Lapino, Rodriguez Salvador, Kibuloy sa Senado. Boto Bongo Hidlo, Atang Marcoleta Lapino, Rodriguez Salvador, Kibuloy sa Senado. PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban.